Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Brave Citizen na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa mga mag-aaral ng isang babae na lagi siyang binubuli pero hindi nila alam na ang teacher nilang ito ay isa palang pro boxer. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang paninimula ng pelikulang ito ay nagtatampok sa Myeongdong High School, isang sosyal na institusyon sa Korea. May isang mayamang mag-aaral na ang pangalan ay Han Suk-kang na nais manakit ng ibang mga estudyante. Mahilig siya at ang kanyang mga kaibigan na apihin ang mga estudyanteng iniisip nilang mas mahina sa kanila. Ang nakakapagtaka ay talaga na iniiwasan ng mga tauhan ng paaralan ang masamang asal ni Suk-kang dahil ayaw nilang guluhin ang makapangyarihang pamilya nito. Tulad ng karaniwang nangyayari, si Go Jin-hang ay isa sa mga estudyanteng palaging inaapi ni Suk-kang at ng kanyang mga kaibigan. Kahit itong pang-aapi ay nakuhanan ng video ng isang babae na estudyanteng may pangalang Minji. Dito makikita natin si So Si-min, ang pinakabagong intern teacher ng paaralan, na sumusubok na makiisa sa kanyang mga kasamahan at gawin ng maayos ang kanyang mga gawain upang magtagumpay at maging isang permanente ding guro balang araw. Nakarinig siya ng isang usapan sa pagitan ng dalawang propesor, sina Lee Jae-kyung at Hae-sun, habang siya ay nasa banyo. Sila ay nag-uusap tungkol sa isang guro na dati nakaupo sa mesa ni Si-min. Naintriga si Si-min sa guro na ito at nagsisikap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya sa online. Nang malaman niya ang ginawa nila sa guro sa hindi inaasahang bagay dahil sa pang-aapi mula sa mga mag-aaral ng Myeongdong High School, siya ay nagulat. Mukhang itinuturing ng ibang guro ang ganitong uri ng kilos bilang karaniwan sa paaralan na tila kakaiba. Bigla na lang inimbitahan ni Jae-kyung si Si-min na pumunta sa kanyang silid nang siya ay lumalabas ng banyo at naglalakad sa hallway. Ginamit niya ang isang video ng pambubugbog ni Suk-kang at ng kanyang gang sa isang matandang nagtitinda ng gimbap upang ipakita kay Si-min ang mga negatibong aspeto ng Myeongdong High School. Dahil doon, si Jin-hang, isang bagong estudyante sa paaralan at apo ng matandang babae, ay sumusumpa na tumulong. Kaya naman, si Jin-hang ang naging target ni Suk-kang para sa pang-aapi. Nabigla si Si-min sa kanyang nakikita, ngunit pinayuhan siya ni Jae-kyung na iwasan ang pagsasangkot sa mga isyu na ito, at sumunod naman si Si-min sa payo ng kanyang senior. Si Si-min ay nagpa-practice ng kanyang mga teknik sa boxing sa isang pasilidad ng boxing ng gabing iyon para sa ilang sparring sa boxing. Dumating ang kanyang kaibigang pulis na si Lee Kwon-jong. Ang nakakagulat ay si Si-min ay aktwal na isang tagapagturo ng boxing sa gym. Noon, siya ay isang magaling na atleta sa judo at taekwondo, at inaakala ng mga tao na isang araw ay magtatamo siya ng gintong medalya sa boxing. Ngunit dahil sa utang ng kanyang ama na si So Young-taek, siya ay napilitang talikuran ang kanyang mga pangarap upang gamitin ang kanyang iniipon na pera upang mapanatili na bukas ang gym. Dahil sa kanyang matiyagang trabaho sa loob ng 10 taon, patuloy pa rin ang operasyon ng gym. Matapos ang pagsasanay nila ni Kwon-jong, natuklasan ni Si-min na puno ng mga maskara na mga hayop sa loob ng kanyang gym. Nagmumungkahi si Kwon-jong na maaaring kinolekta ng kanyang ama ang mga maskara mula sa mga batang kanyang mga kasamahan noon, na sumasagot sa kanyang tanong kung sino ang naglagay ng mga ito doon. Sa mga sumsunod na mga araw, si Si-min, na nagtuturo sa Myeongdong High School, ay nagtatangkang maging mapalapit sa lahat. Kahit na nakakita siya ng ilang lalaki na nagyoyosi, binabaliwala na lang niya ito. Nais niyang gumawa ng magandang impresyon sa paaralan upang makatanggap ng rekomendasyon para sa permanenteng pagtuturo. Samantalang si Suk-kang at ang kanyang grupo ay nagdesisyon na sirain ang isang kamera ng seguridad sa paaralan para maabala si Jin-hang. Isa na naman, si Si-min, na nakakita nito, nais na pigilan sila, ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Jae-kyung noong isang araw. Kaya't nagpasya siyang umurong at manatiling malayo dito. Ngunit, habang mas lumalala ang ugali ni Suk-kang, hindi na kayang pigilan ni Si-min ang kanyang pagkainis at nagpasya na magbigay ng babala kay Suk-kang. Sa mismong sandali, isang estudyanteng nagngangalang si Lee Byung-jin, na palihim na nagmamasid, ay sumauso at sinabihan si Si-min na huwag makialam kay Suk-kang. Nilinaw naman niya na ang ina ni Suk-kang ay abogado, ang tiyo nito ay nagtatrabaho sa departamento ng pulisya, at ang ama naman ay isang mataas na paiskal. Dahil dito, mahirap para kay Suk-kang na harapin ang anumang parusa para sa kanyang mga gawain. Nang marinig ito ni Si-min, nag-atubiling tulungan si Jin-hang ngunit may ibang plano siyang taglay para iligtas ito. Saglit na panahon ang lumipas, nagkunwaring may kituwag sa telepono si Si-min at pumunta sa hallway kung saan may balak si Suk-kang na sipin si Jin-hang. Naghandang umaksyon siya at pigilang si Suk-kang kahit na mga hulugang ilagay niya ang sarili sa panganib.
Sinabihan niya si Jinhang na bumalik sa klase at humingi ng paumanhin kay Sukang, itinatangi ang pagkakakita sa kanya noon. Nang malaman ni Sukang na nabigo ang kanyang plano ng pang-aapi, naiinis siya at nagtataka kung sino si Simin dahil hindi pa niya ito nakikita sa paaralan. Pagkatapos, sinabihan siya ng kaibigan niya na si Wumin na si Simin ay isang bagong guro na pumalit sa yumaong guro na naging biktima ng pang-aapi ni Sukang. Nang marinig ito ni Sukang, sobrang galit siya at binalaan si Wumin na huwag nang ulitin ito. Sa gabing iyon, si Byung-jin, na nagtatrabaho ng part-time sa paghahatid ng manok mula sa isang restaurant, ay nag-eensayo ng boxing nang nagpapahinga naman din siya kasama si Young Taek. Si Young Taek ay bumisita sa restaurant na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Susang-wook, isang dating boksingero tulad nila. Matapos ang kanilang maikling sesyon ng pagsasanay, ibinahagi ni Young Taek ang isang kwento tungkol sa isang magaling na batang boksingero na dati niyang tinuruan. Sa kasamaang palad, nasira ang karera ng boksingero dahil sa mga pagkakamali ng kanyang ama. Sa isa pang araw, nakipagkita si Simin kay Jinhang sa paaralan upang pag-usapan ang pang-aapi na kanyang nararanasan. Inamin ni Jinhang na sinubukan niyang isumbong ito sa mga awtoridad ng paaralan, ngunit hindi gumawa ng anuman ang mga guro dahil natatakot sila sa pagpaparusa kay Sukang at sa kanyang grupo. Nang pumunta siya sa pulisya, sinabi nila na kailangan ng ebidensya upang patunayan na si Sukang ang may kasalanan. Si Jinhang ay nais lamang na magkaroon ng pananagutan si Sukang sa kanyang mga gawain at hindi niya nais na lumipat ng paaralan. Humingi siya ng tulong kay Simin, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka dahil bagong intern teacher lamang siya sa paaralan. Ang mga magulang naman ni Sukang, sa kabilang banda, ay pinauutot na huwag pansinin ang ugali ni Sukang dahil palagi silang nagbibigay ng pagkain sa mga guro. Mahirap para kay Simin na magsalita laban sa anak ng pangunahing tagapondo ng paaralan. Nanatili si Simin na nag-aalala para kay Jinhang nang siya ay umuwi ng gabing iyon. Bigla niyang naalala ang isang nakaraang alaala nang matalo siya sa final ng boxing para sa mga babae, at pinagsabihan siya ni Young Taek, na napakadali lang para sa kanya na maipanalo ang laban. Naramdaman niya ang pagkadismaya. Sa init ng sandali, sinabi niya sa kanya na ang kanyang tunay na anak na babae ay namatay sa loob ng ring na iyon at hindi na siya ang kilala niyang anak niya. Balik sa kasalukuyan, sa oras ng pahinga sa paaralan, nakita ni Simin si Sukang at ang kanyang grupo sa bubungan at hiniling sa kanila na huwag nang guluhin ang ibang mga mag-aaral. Ngunit nagalit si Sukang, at sinabihan siya na huwag nang makialam kung ayaw niyang magkaroon ng problema sa paaralan. Matapos bumaba ni Simin mula sa bubungan, lahat ng mga guro ay nakatanggap ng abiso mula sa Komite ng Edukasyon. Tungkol ito sa isang mag-aaral sa Mioyeong High School na nagdudulot ng pasanin para sa maraming mag-aaral at guro dahil sa karahasan. Lahat ay nabigla sa balitang ito. Galit na galit ang punong guro ng paaralan na si Gyu-ho, at nais malaman kung paano lumabas ang balita. Makalipas ang sandaling oras, dumating sa paaralan si Yunkyo, ang madrasta ni Sukang, na labis na nababahala sa balita. Hindi naglakas loob magsalita ang punong guro at ang mga guro, kaya't si Simin ang lumakad patungo at inamin na siya ang nag-ulat nito sa Komite ng Edukasyon. Nang sampelan ni Yunkyo si Simin sa ulo, pinili ni Simin ang manahimik. Napatunayan niya na kulang siya sa lakas ng loob na harapin ang mga magulang ni Sukang. Si Sukang naman ay nagtanong kay Gyu-ho sa opisina ng punong guro kung ano ang mangyayari kay Simin. Gayunpaman, nang sabihin ni Gyu-ho na siya'y tatanggalin nito sa trabaho, sinuntok ni Sukang ang binti ng principal at sinabi na hindi niya papayagan na matanggal si Simin sa paaralan. Pumayag si Gyu-ho na panatilihin si Simin sa trabaho dahil sa pangamba. Si Min ay lubos na nababahala sa mga isyu ng pang-aapi sa kanyang paaralan habang siya ay nasa kalsada. Nagpasya siyang kausapin si Kwon Jong kung may magagawa ba upang parusahan si Sukang. Ipinaliwanag ni Kwon Jong na delikado ang sitwasyon, lalo na't walang ebidensya na nagpapatunay na si Sukang ang nasa likod ng pang-aapi. Kung si Jinhang ay nag-ulat ng walang patunay, maaaring siyang mapagbintangan at makulong dahil sa maling akusasyon. Mas nadagdagan ang pagkabigo ni Simin nang marinig ito. Napansin niya ang kanyang ama nang dumating siya sa kanyang apartment. Siya ay parating para sunduin ang ilang mga bata mula sa kanilang pagsasanay sa boxing. Ngunit umalis siya nang walang sinasabi, at tila hindi masaya na makita siya ng kanyang ama. Kahit na sinubukan ni Young Taek na batiin siya mamaya, habang si Simin ay nasa isang convenience store na bumibili ng ramyon, siya ay nagulat nang dumating ang grupo ni Sukang at nagsimulang guluhin siya. Sinabi nila na hindi niya kaya na makipaglaban sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, naalala ni Simin ang payo ni Jae Kyung na huwag makialam kay Sukang dahil maaaring mapahamak siya sa aspeto ng legalidad, lalo na't ang tiyuhin ni Sukang ay madaling makasira sa kanyang reputasyon bilang intern na guro.
Papunta na siya sa kanyang bahay, at iniisip pa rin ang problemang iyon, sinadyang nang masagi ni si Min ang isang lasing na lalaki sa gilid ng kalsada. Nagalit ang lalaki at sinimulan siyang saktan ni si Min sa ulo. Nagalit din si Min at sinipa niya ang lalaki hanggang sa ito'y mawala ng malay. Determinado siyang hanapin ang paraan upang itama ang hindi makatarungan ng mga aksyon ni Suk Kang. Hinggil naman kay Suk Kang, siya at ang kanyang grupo ay naglalaro ng basketball sa isang court nang biglang masagi siya ng isa pang manlalaro. Ito ay nagpapagalit sa kanya, at nagsimula silang mag-away ng tao na iyon na hindi kalayuan sa court. Si Min ay nakatutok sa sitwasyon, nagplaplano na gumanti kay Suk Kang para sa kanyang di makatarungang asal. Siya ay naglagay ng isang mask na pusa at inatake ang taong nanggugulo. Bukod dito, si Byung Jin, na naghahatid ng pritong manok malapit doon, nang lihim na nasaksihan ang away. Biglang dumating ang pulis at pinaalis ang lahat, kaya't napilitang umalis si Suk Kang at ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, masaya si Min matapos turuan ng leksyon si Suk Kang. Sa pagitan ng mga oras, kumalat ang balita sa paaralan tungkol kay Suk Kang na binugbog ng isang taong may suot na maskara. Ang matapang na taong na may maskarang pusa na kulay itim ay napabilib sa maraming guro at bata na nakakita sa kanila bilang mga bayani. Si Suk Kang ay nagalit sa klase nang makita niyang may ibang mga estudyante na nagdrawing ng maskara ng pusa sa kanyang mesa. Ibinato pa niya ang kanyang mesa at hindi nagbigay pansin sa guro. Sa huli, nagpa siya si Suk Kang na umalis sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Suk Kang, na puno pa rin ng galit ay nagbibigay takot sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng mabilis na pagmamaneho ng kanyang sasakyan sa kalsada. Binigyan niya sila ng kapanatagan, sinasabi na maaari niyang ilabas ang kanyang galit kay Jin Hang. Nang banggitin ang pangalan ni Jin Hang, ngumiti lang si Suk Kang, ipinapakita na gusto niya ang ideya. Sa kanyang gym sa boxing, naramdaman ni si Min ang kasiyahan sa kung paano niya nilabanan si Suk Kang habang may suot na cat mask. Alam ni Kwon Jong na si Min ang nakipaglaban sa kanyang estudyante habang suot ang isang maskara na pusa, iniudyok ni Kwon Jong na itigil niya ito dahil may iba pang paraan para makamit ang katarungan. Samantalang sa isang gusali, ginawa ni Suk Kang at ang kanyang grupo na si Jin Hang ay maging bahagi ng isang malupit na laro. Kailangan niyang bumaba ng hagdanan na may plastik na lalagyan ng basurahan sa ulo niya at walang damit. Nang makarating siya sa ibaba, tumakas siya upang humanap ng proteksyon at natagpuan ito sa restaurant ng pritong manok kung saan nagtatrabaho si Byung Jin. Nang makita ni Sang-wook ang kondisyon ni Jin Hang, siya'y nagulat at nagdesisyon na tulungan siya kaagad. Sumakay si Byung Jin sa kanyang motorsiklo papunta sa gym ni si Min upang humingi ng tulong. Nang sa sandaling si Min ay papatanggalin na ang kanyang cat mask, dumating si Byung Jin at ibinalita sa kanya ang pang-aapi kay Jin Hang na pilit na pinapahubab ni Suk Kang at naruroon sa restaurant ni Sang-wook. Bukod dito, sinabi niya na ini-report niya sa pulisya na si Min ang taong nagtatago sa likod ng maskarang pusa sa restaurant ni Sang-wook noong tinawagan niya ang mga ito mula sa basketball court. Kinuha ni Jin Hang ang kanyang kutsilyo at lumabas upang harapin si Suk Kang dahil punong-puno na siya sa lahat ng pang-aapi. Sa pagitan ng mga oras na iyon, labis na natuwa si Suk Kang nang makita niyang na video ni Minji ang pakikipagsapalaran ni Jin Hang doon. Humingi siya ng tulong sa isang kaibigan upang baguhin ang video bago ito ay upload sa internet. Lumakad palayo si Minji nang hindi nagugustuhan ang masamang ugali ni Suk Kang na patuloy na lumalala. Ilang saglit lang, dumating si Min sa billiard hall na may suot na maskara ng pusa, at nagsimula ang isang away sa kanilang dalawa ni Suk Kang. Nag-atake sila sa isa't isa hanggang biglang lumapit si Jin Hang na may hawak na kutsilyo. Napagtanto ni si Min na may balak si Jin Hang na saktan si Suk Kang at sinubukan siyang pigilan, kahit na siya ay nasugatan sa proseso dahil sa karamihan ng dugo mula sa sugat na idinulot ng kutsilyo ni Jin Hang. Si Min ay nakatanggap ng medikal na atensyon sa ospital. Lubos na nag-aalala si Young Taek sa kanyang anak na halos mawala ang buhay nang makita niya ang maskarang pusa. Nito, naisip niyang gusto niyang maghiganti kay Suk Kang. Dahil sa suot na cat mask, diretsyong pumunta siya sa lugar kung saan nagtatambay si Suk Kang at ang kanyang grupo at nagbigay ng hamon para sa isang away. Matapos ang ilang sandali, inisip ni si Min na maayos na ang kalagayan niya at nakumbinsi si Kwon Jong na payagan siyang umalis mula sa ospital. Dahil maaaring mas malagay sa panganib si Jin Hang, nais niyang panatilihing ligtas ito. Paglabas sa ward, naulila siya nang makita si Young Taek na nakaupo sa isang upuan, bagbog at pasa-pasa matapos ang kanilang alitan ni Suk Kang. Ito lamang ay nagdagdag sa galit niya sa estudyanteng laging nagiging sagabal sa ospital. Habang inaalagaan ang kanyang estudyante na si Jin Hang, nakita din siya ni si Min. Itinanggi ni si Min na siya'y nagugulat at nagpumilit na huwag ipaalam kung bakit siya naruroon.
Sa kanilang pag-uwi, nagtangkang humingi ng paumanhin si Young Taek kay Simin para sa kanyang mga nagdaang pagkakamali. Binanggit niya ang panahon na sumali si Simin sa pambansang pagpili ng Olympic sa boxing. Si Simin ay nagbigay ng impresyon na siya ay nananalo sa laban, ngunit sa mga huling sandali, siya ay nagsimulang umurong, nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang kalaban na saktan siya. Ito ay nagpapagalit ng labis kay Young Taek. Nang hindi inaasahan, bago ang laban, nakilala ni Simin ang isang taong nag-aalok ng pera sa kanya upang bayaran ang utang ni Young Taek ngunit sa kondisyon na kailangan niyang matalo sa huling laban. Alam na ito ni Young Taek at dating itinuturing siyang pauunan, ngunit ngayon ay naiintindihan niya ang sakripisyo na ginawa niya, kaya humingi siya ng paumanhin dito. Si Simin, na nakaupo sa kanyang upuan, nananatiling tahimik, sinusubukan pigilan ang kanyang luha sa pagdinig ng paghihinging tawad ng kanyang ama. Kinabukasan, napagtanto ni Sok Kang at Woo Min na ang nakamaskarang pusa ay mula sa kanilang paaralan. Agad silang nag-umpisang maghanap ng mga clue tungkol sa pagkakakilanlan ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga braso ng kanilang mga kapwa mag-aaral upang makita kung may sugat sa kaliwang braso ang mga ito. Sa kasamaang palad, lahat ng mga estudyante na kanilang nasal ayan ay walang sugat, maliban kay Sok Kang na biglaang napansin si Simin na nasaktan ang kanyang kaliwang braso matapos mabangga ng isang estudyante. Sa wakas, natuklasan niya na siya ang taong nasa likod ng nakamaskarang pusa na matagal niyang hinahanap. Sa huli, sa kwarto ng guro, sadyang harangin ni Sok Kang si Simin nang hindi sinasadya at sinadyang hawakan ang kanyang sugatang braso. Tinanong niya ito kung bakit siya niligtas nang sinusubukan siyang saktan ni Jin Hong. Inamin ni Simin na ginawa niya ito upang protektahan si Jin Hong at hindi ito mapahamak. Bigong-bigo, nauna si Sok Kang sa unang subok na itakip ang kanyang ulo ng plastik para patayin siya, ngunit binago niya ang kanyang isip nang makita ang isang flyer tungkol sa isang laban sa boxing sa anniversary ng paaralan. Naisip niyang hamanin ang sarili sa boxing ring at ipakita sa harap ng mga estudyante at guro. Sumang-ayon si Simin dahil tinakot siya ni Sok Kang na ibibigay sa pulis ang video ng pagtatangkang pinsala ni Jin Hong sa kanya kung hindi niya tatanggapin ang hamon. Sa isa pang pagkakataon, si Jin Hong ay nasa bubungan at tila ba siya'y naglalagay ng kanyang sarili sa panganib. Salamat na lamang at dumating si Simin at pinigilan siya mula rito. Binigyan siya ni Simin ng paalala tungkol sa kanyang lola na labis na nagmamahal sa kanya at hinimok siyang magtiis. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Simin, pinalaya ni Jin Hong ang kanyang masamang bok, at agad siyang niyakap ni Simin, pinapagaan ang kanyang nararamdaman habang umiiyak. Ilang araw ang lumipas, kumalat ang balita tungkol sa laban ni Sok Kang at Simin. Upang ipakita ang suporta kay Simin, buong saya na ipinamahagi ni Byung-jin ang mga maskarang pusa sa bawat estudyante sa araw ng laro. Ang laban ay nagsimula, at buong puso siyang ipinamahagi ni Sok Kang ang kanyang mga teknik sa pangangalaga sa sarili kay Simin. Sa katunayan, nagresulta ito sa paglusaw ng buhok ni Simin. Nagulat ang mga manunood nang maunawaan nila na ang taong nasa likod ng maskarang pusa ay isang babae. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Sok Kang ang kanyang pagsisikap, at sa sandaling malapit nang ideklara na si Simin ay talo, iniliko niya ang takbo ng mga pangyayari. Tinanggal niya ang kanyang maskara, namamangha ang lahat na si Simin ay ang taong nasa likod ng maskara. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagsipa kay Sok Kang palabas ng ring, at siya ay nagluhod sa harap ni Jin Hong. Humingi siya ng paumanhin kay Sok Kang mula kay Jin Hong, ngunit matigas ang kanyang pagtanggi. Sa dulo, ipinapakita ng pelikula si Simin at si Jin Hong na iniulat si Sok Kang bilang ang nang-aapi sa istasyon ng pulis. Hindi nagtagal, dumating si Minji upang magbigay ng ebidensya ng karahasan ni Sok Kang sa paaralan. Sa ilang sandali, makikita si Simin sa kanyang bagong trabaho bilang gymnastics instructor matapos umalis sa Myoyeong High School. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.